Hello, Cruelos. Mabuhay. This is Gaysel Ortega again and again, and welcome back to my YouTube channel. Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Ano mang oras kayo nanonood sa akin ngayon, maraming po salamat. And ladies and gentlemen, Mama Sam is back. Kamusta, Mama Sam? Anong lagay natin dyan? Anong pinagkakaabalahan natin ngayong linggo? Siyempre, nung una, kahapon busy ako kasi namasyal kami. Bumili ako ng regalo ko sa sarili ko. Ay, sana all? Oo. Tapos yun, maparampa kami. Tapos, ayun, masaya naman. Kaya lang pagod. Hindi ako nakapag-upload yesterday. Hinayang na hinayang ako. Nag-celebrate ka ng Chinese New Year? May handa? May ulam naman kami dito lagi. May pagkain naman dyan. Naglagay ako ng fruit sa table ko kasi to attract, tawag dito, yung attract the luck. Ayun, tapos meron kaming tawag dito. May binili kami yung mga sticky na binibenta dyan sa yung mga kalamay. Sticky rice, ganyan. So wala namang masama kung maniwala ka o hindi. Pero kasi parang ikaw na rin dapat maglagay sa mo, sa table mo na kung paano ma-attract yung luck mo sa araw ng New Year's. Sa araw ng New Year's ng Chinese. So, ayan. Hindi naman tayo Chinese, pero wala namang kumain masama. Lang kami. Ay, ano kinain nyo? Tikoy. Tikoy. Alam mo ba kung ano ibig sabihin ng tikoy? Hindi. Okay, so yung friend ko kasi yung Chinese, nagbigay siya ng tikoy sa akin noon. Sabi ko, para saan ba to? To stick together in 1 year. Ganyan ba yung purpose noon? Hindi ko naman alam. Kasi sticky siya. Sticky siya. Together. Kumbaga parang siksik yung dikit-dikit niya. So yun. So ang symbol daw ng tikoy is and ayun yung sabi sa akin ng friend ko Chinese, para stick together. So sa tuwing Chinese New Year, bumibili ako ng, hindi dati nagluluto ng biko. So hindi. Bumibili na lang ako, tapos yun na yun. Masaya. At least na-celebrate natin yung mga Chinese New Year ng kahit sa papaanong paraan ng bonggang-bongga. Pero bago tayo wala naman ako, hindi naman yung handa-handaan, walang ganon. But kasi sabi ng friend ko Chinese, you try to put something in the table na kung meron kang duck, maglagay ka ng duck. Kung meron kang ganito, maglagay ka ng ganito. Pero kasi, fruits is number 1. Kasi yung fruits kasi, parang nakakabusog, pagkain siya. So, fruits, parang nilagyan ko ng mga orange. Pero hindi na yung katulad ng New Year na, kasi symbol yun to. Dose talaga. Parang may may para pa tingnan lang. Senyales na ganito o yung tinatawag na, tawag dito, yung mga pamahiin, walang ganon. Nasa yan, mindset mo. So, kailangan masipag ka magtrabaho. Kasi ayan, katulad yan, kung hindi ka naman nagtatrabaho, nasa bahay ka lang, nakahiga lang lagi, paano ka suswertehin? Paano gaganda yung buhay mo, di ba? At saka paano ka kikita kung nakahiga? Correct. Oo, paano ka kikita? Dapat ang mindset mo, paano ka kikita? Alam mo, Gaysel, ang pagiging YouTuber para sa akin, is a business dapat palaguin mo yung negosyo mo, ayusin mo yung negosyo mo. Sabi ko sa inyo, kung kaya nyo maging YouTuber, gawin ninyo yon. Ako kasi para sa akin, ito yung opportunity na meron na ibinibigay sa atin lahat na hindi mo dapat baliwalain. Kasi parang wala kang ipupuhunan na pera. Di ba kasi pag nag-business ka, magpupuhunan ka. Sabi ko, magandang trabaho ang pagiging YouTuber. At saka dapat, kung gusto mo maging YouTuber, huwag ka dong sumunod sa mga trend, kung ano yung uso, kung ano yung mga, dapat yung gusto mong gawin. Para every time na gagawin mo yun araw-araw, ay masaya yung loob mo na gagawa. Oo, hindi ka masaya yung loob mo, tapos hindi ka nabubuisit kasi nga gustong-gusto mo yung ginagawa mo. Dapat ganon. Pero may tanong talaga ako sa iyo ng bonggang-bongga, Mama Sam, bago tayo pumasok doon sa ating topic na ano ba ang kulang. May tanong ako sa iyo, do you believe sa second chance? Opportunity is always there. So, pag na-lost mo yung opportunity, so
Yung second chance kasi para sa akin, bakit ka pupunta sa second chance kung kaya mo nang gawin sa first chance? Eh paano kung walang second chance? Nakakaloka. In all aspect ba yan? Or sa buhay? Or halimbawa sa Sa pag-ibig? buhay, all aspect. Kasi 'di ba, parang ang opportunity is now. Mm-mm. So pag Tama. nagkamali ka, ayun, doon lang papasok yung second chance. Ngayon, paano kung walang second chance? Oo nga, no? Paano kung bibigay sa Kung iyo ang wala kang second chance? chance na. Oh. Dapat Halimbawa, gagawin mo talaga sa yung pag-ibig, nabigo ka nung una, eh paano kung ayaw ka na uli patawarin o ayaw ka nang bigyan ng chance dahil sa nagkamali ka nung una? So, galingan mo na doon pa lang sa first. Totoo. Parang Ako kasi sa totoo lang, hindi ako madamot sa second chance. Pero kasi, hindi naman ako aayaw sa isang tao kung parang feeling ko hindi ako na agrabyado ng todo-todo o hindi na ako nasaktan ng bonggang-bongga. Kasi kaya lang naman ako hindi nakakapagbigay ng second chance kasi parang I felt na parang move on na lang tayo. na-humiliate ka. Parang nawala na yung trust mo, nawala na yung respeto mo, kaya wala nang second. Wala na akong tiwala. Parang feeling ko, kasi ako kasi sincere kasi ako sa tao talaga. Yung loob ko, sincere yung ibibigay ko. Pero kasi kapag once na nasaktan mo ko, I think talagang aayaw ako. Kasi parang ang motion ko, ang motive ko kasi, parang mas maganda pang pumunta ka na doon sa mga next na makikilala mo more than sa bumalik ka pa sa taong nakilala mo na. At nasaktan ka niya minsan. Nakakaloka. So wala palang pag-asa yung mga humihingi ng second chance sa'yo. Pero kasi bago kasi ako dumating doon sa puntong umayaw ako doon sa isang tao, maraming beses ko muna to binigyan na ng chance. Yung ano Na hindi talaga. niya nalalaman. Yes, na hindi niya Halimbawa, nalalaman. ikaw, nagkasigawan tayo, nasigawan mo ako, minura mo ako, ganon-ganon. Tapos nangingi ka sa akin ng sorry, okay lang yun. So, pag paulit-ulit mong ginagawa yon, naulit mo ulit, tapos nag-sorry ka, okay lang yon. Hanggang sa dumating na ako sa punto na parang sandali lang. Nawawala na yung pagkatao ko dito. So, pag nag-decide na ako ng ganon, ayun. Pag ako na yung huminto, sa kakaamo sa'yo, so, ibig sabihin nun, ayoko na. Kasi ako kasi sa lahat ng bagay, alam ba, kaibigan kita, kakausapin kita, oy, para maintindihan mo. Hindi ako natatakot magsalita ng direkta sa tao ng kung ano yung gusto kong sabihin na nandirito sa loob ko. Kasi kung kaibigan kita, dapat alam mo yun, dapat kilala mo ako doon sa part na yun. Ngayon, kapag hindi mo naintindihan yun, ibig sabihin, hindi kita kaibigan. Ay, totoo nga yun. So, kung dumating na ako doon sa punto na ayoko na, kahit kaibigan, ayoko, kahit magkaibigan tayo, wala na akong pag-asa sa'yo. Wala bakit hindi ka halimbawa kung magkaibigan kayo, I mean is naging in a relationship kayo, bakit hindi ka ayaw mo na talaga na maging kaibigan siya? Ano yung nag-aano sa'yo? Kasi sa relationship nga, hindi mo kayang maging maayos na relasyon sa akin, maging maayos na tao, kaibigan pa kaya. Eh di ba nga more than a friend? Bakit ano ba yung ganun lang din yun? Mag-e-expect ka, naiingatan niya yung mararamdaman mo. Hindi, walang ganun. Ako kasi parang na-discover ko yung sarili ko nung may friend ako na best friend ko siya nung high school. Tapos, syempre, pumunta na kami ng Laguna. So, nagkahiwalay na kami. Kaklase ko siya noon. Tapos, binabalik-balikan ko yung lugar na yon because of him. Oo, sobrang love ko yung tao. Kasi syempre, yung keep the relationship good. So, syempre, kapag nawala yung connection, mawawala yung relasyon. So, talagang as in talaga pinupuntahan ko. Kaya lang kasi parang dumating ako sa punto na nag-e-effort akong dumayo doon, pumunta doon, na parang hindi ko naman kailangan pang gawin yun. Kaya lang nababaliwala. So, parang dumating ako doon sa punto na parang, bakit ba ako nandirito? Bakit kailangan ko pag-aksayahan ng panahon to? Pumapasok na doon yung self-love na
dapat mas mahal mo ang sarili mo. Kasi bakit ka nag-e-effort sa isang tao ng bongga-bongga kung hindi naman niya kayang ibigay yung effort na ginagawa mo din? Hindi siya nag-e-expect ka. Pero kasi mapantayan lang yung ba, nagpunta ka dito, oy, dapat maramdaman mo rin sa kanya Oo, yung na-appreciate special. Yung pagiging special mo na dinayo ka pa niya, na gano'n-gano'n. Pero kapag yung parang ikaw lang pala yung may gano'n, Ay, ang masakit. sakit. Oo. So, dadating ka na doon sa punto na sandali lang, isipin ko din naman yung sarili ko. Kung importante ka, importante din ang pagkatao ko. So, patas lang tayo. So, ngayon, dumating kami sa punto na nagkasalubong ngayon kami sa Mega Mall. Parang tinanong ko lang siya, bakit ka nandito? Kung ano yung pinaramdam mo sa akin noon, ganun na rin ako ngayon. Kasi, wala na akong nararamdaman na closeness sa puso ko mula sa'yo. Isa ka na lang din nakakilala lang kita. Na-hurt ba siya nung pinaramdam mo sa kanya na nobody na siya? Sinabi niya sa akin, ang iba na yung pagkatao mo ngayon. Ay, ikaw pa yung nagbago? Tapos sabi ko lang sa kanya, siguro natuto lang ako. Ganon. I love natuto that. Natuto lang ako na bigyan importansya yung pagkatao ko. So, I realize na walang mali doon sa ginawa ko. Kasi, ang pagbibigay mo ng importansya sa sarili mo, yung mga taong nagbibigay ng importansya sa'yo, hindi mangyayari yung mga bagay na yon. Mananatili yung closeness, yung friendship ninyo, kung ang taong to ay marunong din magbigay ng pagpapahalaga. So, yon sa pagkatao mo. Kasi mahal ka niya bilang kaibigan. So, yes. Ay, nakakaloka talaga yung mga second chance na yan. Ako, kaya ko siyang ibigay, pero hindi yung kagaya ng pinagsamahan namin dati. Pero siguro, kaya ko siyang maging kaibigan ulit, pero hindi na yung totally close. Kasi mahilig ako sa second chance. Mo, nagpatawad ka lang. Oo, gano'n. Pero hindi ganun ka lang nagbigay siguro. ng second chance, nagpatawad ka lang. Ganun. Kasi yung second chance, ibabalik mo uli yun sa dati. Kung ano kayo yung simula. Kasi ako nga maraming beses na ako nagbibigay ng second chance bago pa ako magdesisyon na mahalin ko ang sarili ko. Halimbawa, nagamit mo ako, tapos parang feeling ko agrabyado ako dito. Tapos nag-sorry ka sa akin. So okay lang yan, sige, gawa pa din tayo, ganun-ganun. O sige, trabaho pa din tayo. Pero kasi pag dumating na ako sa punto, parang hindi ko na nararamdaman talaga yung parang naaawa na ako sa sarili ko. Yung value mo. Sandali lang muna. Tapos pag once na gusto mong ayoko na. Kasi mahalaga ang sarili ko. Ay, nakakalong. At least si Mama Sam, na nakita mo yung sarili mo, yung self-worth mo baga. Yung worth mo ay bonggang-bongga. Hindi yung iba kasi nauubos eh. Talagang nawawala na sa sistema nila. Kaya ayun, napupunta sa sa kung ano-anong naiisip nila na nagkakaroon ng anxiety, mga eksena. At least ikaw kaya mong kontrolin. Importante kasi yung pagkatao ko para sa sarili ko. Sino ba magmamahal sa sarili mo? Ikaw din lang. So minsan kung ano yung sinasabi sa akin ng tao, ayun yung sinasabi mo sa akin. But how do you know? Yes, di ba? Wow, so, thank you so much. Ganon. So, intindihin ko yung sarili ko. Ayan, maraming salamat, Mama Sam. Ang ganda, every time na mag-explain si Mama Sam, di ba, napaka-inspiring. Coming from him na mga experience kasi ni Mama Sam, nakakaloka. Kumbaga, pang pang maalaala mo kaya. Parang siguro I learned a lot. Yes! Sana all. Di ba? Pupunta na tayo sa ating topic. Ano nga ba ang kulang? Siyempre, pag-uusapan natin ang Miss Universe Philippines candidates. Mag-isa-isahin natin sila kung ano yung kulang. Huwag nating banggitin yung kung ano ang meron sila. Ano ang kulang sa mga girls na ito kung bakit hindi sila mananalo sa Miss Universe Philippines. Ay, hirap naman to. Sige, go. Hindi. Pag-usapan natin yung una. Miss Universe Philippines Pampanga, Cyril Payumong. Ano ang kulang? Okay. So, si Cyril, kung titignan mo, sobrang ganda na. Talaga, 100% talaga yung beauty. Pagkatapos, matangkad. Yes. Oo. Pero kasi kung baga sa halo-halo, parang minsan kulang sa tamis.
Parang Kulang gano'n, sa di ba? nata, gano'n. Hindi, parang feeling ko yung power. Yung power na tinatawag na dapat yung ine-expect mo kasi sa kanya is a very strong and powerful. Dahil Mm. iba siguro yung mindset ng kung paano siya lalaban dito, iba yung ipinapakita. So parang nakukulangan ka sa mga eksena dahil siguro sa taas din na expectation mo dahil Miss Universe yung nilalabanan niya. Kung binibining Pilipinas to, wala kang question eh. Pero kasi Miss Universe, so nagkakaroon ka ng question na baka kulang ka sa pagiging power or kulang ka sa performance. And I think si Cyril Payumo, kailangan niya talagang pagtuunan yung mga bagay-bagay na kulang sa kanya. Katulad na lang halimbawa siguro yung atake niya kung pagdating sa entablado, and then I think yung power. Yun talagang strong siya, kumbaga ang tangkad niya na eh, nandun na Lahat yung na ano niya eh, nasa kanya. package. Oo, nandun na siya. Yung nga lang kung paano siya mapansin sa stage. Kasi nga nandun na sa kanya. Yun yung kailangan, kulang na kulang talaga siya. At saka for me, yung kanyang communication skills yun talaga din yung nararamdaman kong kulang kay Cyril. Parang yung every time kasi I na sumagot think may siya, communication skills naman siya. oo, Maganda meron. naman. Kaya lang kulang nga sa power sa tigas ba? Pagsasalita, di ba? Kumbaga, Experience. siguro. Pero marami naman siya, nagmutya naman siya, nag-international naman siya, tapos ano ba siya, nagbini-bini naman siya, tapos ngayon sa Miss Universe Philippines, pang-apat na to eh. Pang-apat niya na to sa big stage. So, Good nandun luck. pa rin talaga. Oo, may kulang. So, ayan, good luck Cyril. Sana mapunan mo ang pagkukulang mo na yan sa Miss Universe Philippines at kaya mong makipagbardagulan sa mga front runner. Next, ating pag-uusapan, Miss Tiffany Hanson. Chris Tiffany Hanson. Ano ang kulang? Actually, si Miss Stephanie, parang feeling ko naman, kompleto. Kasi may tapang, strong yung communication skills. Actually, yung communication skills niya, hindi ganun kapalo. Oo. Hindi, parang nag-hold back. Parang ayaw niyang ibigay lahat. Parang Ayun. may barrier. Kasi marunong siya magsalita. Yun talaga yung siguro, ano ba ang palagay mo yung ano doon? Yung kailangan niyang gawin? Training ng training ng training or basa ng basa ng basa? I think parang, ewan ko, matalino naman siya eh. Pero kasi ayun nga, kulang lang sa power din. Yung parang com Impact. So, skills parang si talaga. Cyril. Parang si Cyril. Sa Parang kanyang laging performance sa parang stage. pili mo scripted. Oo nga. Parang pageant party yung gagawin. Ganito kailang kakabog ka dito. Hindi Pero kaya I mas don't know nakadesisyon. kung nagkakataon lang. Pero kasi minsan parang pag pinapanood ko okay. Hindi kaya nagkakataon na yung team niya ang nag-a-advise sa kanya ng ganyan or yung team niya ang sinasabi na ganito gawin or talagang kulang din talaga siya sa impact pag lumaban. Ayun. Sino ba? Si Chris Tiffany, yung team ba niya yung dahilan? Agree. Palagay mo si team kung walang ginagawang paraan para magkaroon siya ng impact din sa stage na talagang hindi mo na may pagkakait siya na talaga to, mga ganon. Yung team niya may pagkukulang. Yung kay Chris Tiffany, yung team niya may kulang ba siguro din ganon. Kulang yung team niya, masyadong sigurado na sa performance ni si Chris Tiffany. Hindi nila alam na sobrang ano ba tawag dito? Sobrang kulang kasi talaga. magsalita regarding sa candidates kasi last time, pinaliliwanag mo na nga ng maigi yung ano yung nakikita mo, sasabihin pa nila, grabe ka naman, binash kaya, nang babash kaya sila. Pero kasi, to be honest, aminin man natin o hindi, sa bawat kandidata na lumalako, talagang may kulang. So yung kay Chris, parang nag-hold back siya, parang nakakasagot naman pero hindi mo makita talaga yung parang, alam mo yung matapang siya. Oo. Yung ano tawag doon, yung alam mong alam na alam niya yung sagot, parang may ano ba tawag dito? May ano ba siya sa kanyang isip? Oo, nag-hold back pa talaga ng bonggang-bongga. Kaya ayun, kailangan yun talaga yung i-improve niya talaga. Palagay mo sa pasarela niya, may kulang ba or okay na yon?
Ay, magaling naman yung transition niya. Gusto ko naman yung pasarela niya, in fairness naman sa kanya. Oo. So, Yun lang parang talaga. feeling ko wala namang kailangan i-improve doon kasi improve naman na. Ang kailangan lang siguro talaga yung paano siya magsasalita. Kasi pag magsasalita siya, parang natatakot na. Parang nahahalata na kinakabahan. Ah, Ayun, dapat si Miss Universe Philippines Cebu, dapat yun talaga yung i-improve niya ng bonggang-bongga kung paano siya pabonggahin sa stage at yung bigyan ng confident when it comes na magbagsak at magsalita talaga ng bonggang-bongga. Ang next natin pag-uusapan ay si Miss Universe Philippines Cainta Rizal, Stacy Gabriel. Palagay mo mama, saan yung kulang bukod sa height? height ang kulang. Ayun. Everything is nandoon na sa kanya. Ayan. Height lang talaga. Height lang. Pero, syempre, height doesn't matter, di ba? Oo, height doesn't So, matter parang na feeling ngayon. ko kay Stacy, kaya niyang ibigay lahat. Lahat-lahat. Oo, performance level. Na ano mo ba yung ano niya, Mama Sam? Na panood mo ba yung kanyang press presentation? Nabilib ka ba sa kanya? Yung press con? Yung press con niya. Okay naman. At least nakita mo na ano siya, palaban. Kita mo na confident. Kaya lang, ang nakakatakot sa kanya, baka maging overconfident siya. So, yun. Yes. So, ando doon yung determination, ando doon nga willingness eh. Ramdam mo yung willingness niya na parang, no, lalaban ako. And then aware siya na lalaban siya sa Miss Universe Philippines. And I think na-excite siya sa sarili niya. And she want to prove to us na magaling ang comm skills ko, okay ako sa ganito, okay ako sa ganyan, I'm ready, ganon. So, ang kulang na lang sa kanya talaga yung height. Magagawa na ng paraan sa takong yan, di ba? Okay lang. Basta laban lang. Oo, pero sa bagay, nanalo nga si Demi Lee at saka si Miss Olivia Culpo na kulang sa height. O si Gloria Diaz din, 5'5 lang yung height. So, may chance naman. So, nowadays talagang 5'6 yung height ni Stacy. So, nakukulangan yung mga iba sa when it comes sa talaga sa height. Pero punta naman tayo doon sa pinatangkad na Stacy. Tara Valencia. Palagay mo anong kulang sa kanya? Kasi hindi ko basta masyado kasi yung beauty niya panalo naman. Tapos may height, miski pa paano. Yes. I think styling. Okay naman yung styling niya yung nakita natin eh. Tinitrain siya ngayon ni Tita Lavinia sa kanyang communication skills kagaya ni Krishna Garbides. So, baka kulang siya sa home skills. Kasi cum laude naman si Ating eh. Cum laude yung loli niya. Eh, mali mo. Hindi niya alam kung paano sumagot sa pageant. Oo. Cum laude din naman. Bakit ka pa iti-train? Kung sa bagay. Pero cum laude din naman yata si Katrina Ligado. Pero bakit pag pageant na nangangatog yung lola mo? Ewan ko sa kanila. Hindi naman kasi ako naniniwala na basta kung laude ka, panalo ka na. Diba? Sa bagay. Saka kahit naman sabihin pa nila na lawyer to or hindi naman nananalo eh. Hindi yun yung basihan. O sa bagay, meron tayong Ana Teresa Licaros. Oo, may profile pero hindi naman nanalo. Grabe, kasi nakakaloka. Sabi mo kasi, kaya ako sinabi, baka sa home skills kasi sabi mo, tinitrain. So, bakit baka na doon. Baka, sige, so, galingan na lang ni Tara Valencia sa communication skills. Si Tita naman. Si Tita naman yung trainer niya, baka, di ba? Kumabog siya ng bongga. Punta naman tayo dito sa pinakamaliitang waistline. Anita Rose Gomez. Anong kulang? Marami? Or kulang siya sa taba? Charot lang. Parang feeling ko kay Anita Rose, I think, comm skills. Ay, magaling din naman siya sumagot nung nakaraan ng press con. Ewan ko bakit hindi siya napasama sa Miss. Siguro nga kulang siya. Kudaan doon.
Oo. Wala kasi siyang masyadong sigurong alam about environmental Oh, I think kulang intelligence. siya sa waistline. Yun pa yun. Alam nyo, akala ninyo, yung kanyang waistline ay magbibigay sa kanya yun ng corona. Feeling ko yan yung makikilalaglag niya. Yung kulang siya sa weight. Diba? So yun, so kulang sa waistline. Para kasi hindi normal. Nakakaloka si Anita. Pero natutuwa ako sa kanya ngayon, Mama Sam, kasi nga medyo parang tumangkad siya or mataas lang yung takong. Kasi maliit din siya kagaya ni Stacy. Petit to eh. Oo, maliit din siya. So, I think parang feeling ko kay Anita, nawawala ako doon sa kwentuhan natin. Naloka ako sa topic mo. Kasi si Anita, parang feeling ko, laban na laban naman ang ate mo. Parang yung power niya nandoon. So, parang feeling ko makikipag-eksena. Hindi naman siya dagdag candidates dito. Totoo, kasi may pangalan na siya. Talagang nandun na siya. Ko kasi maliit yung waistline. Talagang yung emphasis kay Anita Rose Gomez, nakakaloka. Pero nakakabilib yung 19, yung waistline. Ay, pero gusto ko to si Anita, naniniwala ako papasok. Kulay ng balat, ang ganda, gano'n, ang ganda ng babae. Tapos, matalino din siya. Matalino din naman siya Maganda ang backstory. O, di ba? Parang hindi naman siya napapasok dyan kung di naman matalino. Parang feeling ko naman, takot mo na lang pag di ka marunong sumagot dyan. Sa bagay, nakakaloka totong si Anita. Pero, siguro lang, kailangan lang mag-rehearse, kailangan lang i-improve, ganon. Ng bonggang-bongga. Para di mo makukuha yung corona. Ganon. Corona na, makukuha niya. Sino? Si Anita. Ano makukuha niya? Miss Universe Philippines. Parang feeling ko hindi. Parang lang talaga siya. Nandyan siya para makipagbardagulan pero hindi para sa crown. Parang feeling ko, hindi ko pa... ikaw ba nakikita mo na si Anita Rose Hindi, diba? Hindi. Kung tinanong mo pa sa akin, alam mo na yung sagot dyan. Siyempre, kailangan ko yung opinion. Yung opinion mo ng bonggang-bongga kung para sa'yo. Malay mo, iba yung tingin mo sa kanya. Nakakaloka ka naman. Alam mo naman kung mananalo ang girl, so hindi. Nakakaloka. Siyempre, kasi iba-iba din tayo. Siguro nandoon pa rin ako na umaasa pa din ako na lalaban talaga siya. Siguro top 5 makakarating, kaya niya ganon, yung mga ganon. Pero dito sa Miss Universe Philippines, mahirap yan. Bago mapansin yung mga napansin na muna yung sino yung gusto nila. Ako sa bagay, talagang nasa na kahit sabihin pa natin ako si Anita, bongga. Pero kasi parang feeling ko hindi ko siya nakikita na nakukoronahan. Ganon yung first choice, ganon. Ay, ganon din yung nararamdaman ko. Parang hindi siya yung first choice. Pero handa siyang makipagbardagulan dito. Oo, pero parang feeling ko makakarating yan hanggang top 10, top 5, ganon, kaya niya. Oo. Tapos tignan natin, kung mali mo naman, di ba, naka-align sa kanya. So, hindi mo din malaman. But for now, kung tinatanong mo ako, nakikita mo bang mananalo? Nakikita ko bang manalo? Hindi ko nakikita. Mas surpresa ako, ganon. Surpresa niya ako yung ganon. Parang yung kay Atisa noon, kay Atisa Manalo noon, yung lumalaban siya sa Binibining Pilipinas. Parang tinatanong nila ako noon na parang nagagandahan ka ba? Maganda. Pero parang hindi ko siya na-imagine ganon. Hindi ko siya na-imagine na magta-title siya ng Miss Universe Philippines noon during Binibining Pilipinas. So international, parang hindi ko nakikita. Parang kasi parang hindi ko nakikita na siya yung mag-Miss International, ganon. Pero feeling ko, lalaban. So yun, lumaban ng title ng Binibining Pilipinas. Pero sa Miss International, hindi ko siya naiisip, hindi ko siya nai-imagine. But na-surprise ako nung nag-first runner-up siya. Kasi parang ang dating sa akin, parang, uy, impressive to ha. So, yung expectation mo sa kanya, ganun lang kaliit, pero ang laki ng ibinigay niya. True. Ayan. So, ngayon, ang dating na sa akin, naniniwala na ako sa lahat ng gagawin niya. So, parang feeling ko, carry niya na yan. Ganon. Yes. Next is Miss BBB. Anong kulang sa kanya para manalo?
sa Miss Sino? Universe Philippines. Si Victoria Velasquez Vincent. Si BBV. I think yung yung pagiging bubbly personality, yung personality. Kasi parang I'm sorry guys hindi naman sa parang yung personality niya kasi pag tinignan mo parang masyadong seryoso. So kung tumawa man siya, kita sa mata yung lungkot. Oo. Oo nga, no? So parang fake yung dating ng hindi mo tuloy ma-notice kung masaya ba siya o malungkot. Basta parang lagi mo nakikita sa kanya malungkot yung mga mata niya. Ganon. So kung masaya siya, hindi kumbaga parang hindi ko makita na bubbly yung personality niya, hindi ko makita na makikipagharutan siya ng bonggang-bongga. So sana yun yung maano niya, yung makuha niya yung masa. Kasi parang sa sobrang quiet alta din siya alta yung dating. So parang hindi ma-express yung personality niya, ang hirap kunin. So kung kukunin mo siya parang depende pa sa kung willing ba siya ipakita. Ayun yung ipapackage mo sa kanya. Dapat ganito personality, ganito. So yun. Ayun lang yung nakikita ko. Pero yung performance, yung parang tatanungin mo ako, kaya ba neto mag-top 5? Oo naman, kayang-kaya neto mag-top 5. And then kaya niya makipagbardagulan ng bonggang-bongga. But like I said, titignan mo kasi sa kanya yung syempre dapat 'di ba pag Miss Universe ka, lalo na kung Miss Universe, dapat marunong kang ngumiti, marunong kang humalakhak, marunong kang yun lahat ng package na sa'yo. Pero hindi natin siya naririnig na tumawa, no? Kahit man lang minsan. Or humalakhak. So siguro kung tatawa man siya, ngiti lang, ganon. Pero hindi ko siya naririnig na ha yung ganon. Hindi niya kakayanin yung paghalakhak ko. Hindi niya kakayanin yung tawa mo, ganon. Parang Ayan. hindi niya mawawala voice niya. Parang ganun siguro. Kasi alta nga. No? Ngayon pupunta tayo doon sa isang alta pa. Christy McGarry, ano ang kulang? Palagay mo kompleto na ba siya? Actually, I love her. Pero parang feeling ko may something missing. At yun yung ating aalamin. Parang depende. Siguro, kailangan lang niya siguro paghandaan talaga ng matindi yung performance. And then, nakita ko yung pasarela niya doon kagabi. Parang hindi naman ako ganun na-impress. Parang model lang yung dating na parang, ate mag-model ka na lang, ganon. Parang, I don't know. Hindi ko lang siguro gusto. Yung nakita ko, yung ganon. Hindi. Natawa kasi ako doon sa nag-upload ng pasarela. Tuwang-tuwa siya. Anong nakakatuwa doon sa pasarela niya? Parang magaling pa yung Anita Gomez. Hindi, kasi nasasabihin nila binabash natin. Pero kasi, ewan ko, ang dating sa akin, hindi beauty queen, modela. Modela yung dating sa akin. Yung parang, syempre hanapin mo, ang ile-level mo dito, hindi naman Michelle D. Ang ile-level mo na dito, yung level syempre ng next kay Nicaragua, kay Shanice Palacios. Syempre, yun yung nanalo. Yun yung nanalo talaga, yung performance na kabog. Sa kanya, maganda naman siyang maglakad because she's a model. Pero ang nakita ko, model. So ngayon, yung ipapackage niya dito, yung pagiging model. So, ayun lang. Parang siguro, I think ang kulang sa kanya, yung maging girl as a pasarela girl, ganon. Maganda naman yung lahat, pero mas gusto ko yung siguro mas maganda yung makikita mo sa kanya. Landian. May landian, ganon. Ganon yung ina-expect ko kasi. Ay, nakakaloka. Yung mga alta-altahan talaga, nakakaloka. Punta naman tayo sa isang black beauty natin. Lorraine o Jimba, anong kulang? Styling. Napakadali usapan din. Styling din talaga ang iniisip ko sa kanya. Yes. Kasi kung may styling siya na mas kakabog pa, I think ayun yung kailangan baguhin. Kasi doon sa nakita natin sa Quezon City, yung make-up niya kasi peragaba wala naman sa pag-aano. Parang ang mature tignan. Akala ko nga may edad na siya. Pero ang bata pa niya, 24 years old. Tapos maganda siya pag wala masyadong makeup, ang fresh na itsura. So dapat lang siguro mapag-aralan ng maigi ko ano yung styling at makeup ang gagawin sa kanya para mas lumutang yung aura. Ganon. Pero gusto mo yung hairstyle niya, yung swimsuit at saka nung gown?
Hindi, wala. Basta baguhin lang nila yung, kung ano lang yung gusto nilang gawin. Basta yung makeup ayusin nila. Ay, para lumabas yung beauty. Huwag nila masyado lagyan ng eyeliner. Ako sa bagay kasi wag nilang ano ba tawag yun? Iba kasi yung mga black beauty, yung beauty nila. Wag sanang itula doon sa mini-makeup nilang mapuputi at mga mistisa para hindi Correct. magmukhang marag yung lola ninyo. Next, Correct. another black beauty, Alexi May Brooks. Anong kulang? Lande. I love it. Kailangan talaga ng Yan, ano babas mo. na naman nila. Ako sasabihin na naman nila. Papansin ko ayaw. So, tinatanong ko ano yung kulang. So, sinagot ko lang lande. Oo. Kasi parang feeling ko kulang siya sa harot. Yes. Kasi nandun na yung lahat eh. 'Di ba? Nandun na sa kanya yung lahat. Harot lang talaga Bruce yung ko wala. yung dating masyado. Kailangan talagang lambot-lambutan, pakuluan ng very very light kung pwede. O para kayang umix. Wala naman kailangang sabitin kung ano kulang eh. Yun lang talaga yung harot, yung pasarela niya kailangan niyang bigyan na talaga ng X factor o kaya aura na pang bonggang-bonggang mala Shanice Palacios ang eksena. Eto Mama Sam, last but not the least na talaga ito ng bonggang-bongga. At Tisa Manalo, ano nga ba ang kulang sa kanya? I think yung pagiging fierce. Kasi sweet-sweetan. Masyadong sweet yung mukha. So, I think i-apply niya yung sweet, yung fierce naman. Fierce. Pero kasi syempre, nakikita naman natin yung development, nakikita natin yung improvement, nakikita natin na tinatry naman nila talagang maging fierce talaga si Atisa. So, abangan lang natin kung kaya niya talaga. So, yun. Kasi at the end of the story, titignan mo pa din sa kanya kung ano yung transformation, kung ano yung repackaging. Hindi lang sa kanya, sa lahat ng kandidata na nagko-compete. Diba? At yun din naman talaga. At wala kaming sinasabi dito may perfect ng kandidata para manalo sa Miss Universe Philippines. Kaya nga, pinag-uusapan natin dito yung kulang ng bonggang-bongga kasi yun ang dapat nilang i-improve. At wala kaming sinasabi dito na ito na ang ipapadala kasi perfect na ito. Walang ganon. Kaya, ayun. Maraming salamat Mama Sam sa pagbibigay mo sa akin ng panahon at pinagbigyan mo uli ang aking imbitasyon. At syempre, plug your channel and everything, Facebook at saka yung TikTok. Follow nyo na lang po ako sa Facebook, sa Brusa Sam. And then, of course, ang aking 3 channel. So, alam nyo naman po yun. Sam Brusa, Sam TV, at saka syempre, ang Mama Sam Vlog. So, yun. Maraming salamat sa sumusuporta sa amin ni Gazel Ortega. Huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe at i-follow si Gazel Ortega sa kanyang YouTube channel, Gazel Ortega, and then of course, sa kanyang Facebook pa rin, syempre. Sa Ding Ortega. So, yun. So, maraming salamat sa suporta. Napakaswerte namin kasi nandito kayo araw-araw, lagi-lagi para sa amin. And then, hindi man tayo ganun kadami, pero naniniwala naman ako na yung loyal ng pagmamahal nyo sa amin ay talaga namang sapat na para masabi ko. At least may mga kaibigan akong katulad ninyo. Thank you Mama Sam at maraming salamat sa pagpa-unlock sa akin. And maraming salamat din sa iyo. Syempre more power. Oo. Yes, thank you. At more power sa ating lahat, sa mga subscriber na laging sumusuporta sa amin. Maraming salamat sa inyo guys. This has been Gazel Ortega together with Mama Sam. Hanggang sa muli po. Paalam. Salamat. Paalam. Paalam po.